Hello mga bibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa lahat na YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na tayo with evidence. Ako po, ano ba naman itong bagong drama ni BBM? Ewan ko ba, hindi ko na mag-gets ang mga pinopoint out ni BBM. Yung mga statement niya ba, na kung saan sabi ni BBM, lagi daw kinakausap mga hari at presidente. Hala, sinong hari palaging kinakausap ni BBM? At sinong mga presidente ang kinakausap ni BBM na lagi daw niya itong kinakausap? Okay pa ba si BBM? 'Di ba may isang video na trending din na kung saan nung bumisita si BBM sa UAE, nakitang nagngiwi-ngiwi siya. Nakita na talagang parang ano ba, nag-grind ang kanyang teeth. Parang gigil na gigil. Ewan natin Kabibig, grabe, no? Pero may video ako dyan, baka sabihin niyo mga gawa-gawa na naman Kabibig, fake news to si Kabibig. Hindi, oy. Nakita talaga natin. Statement ito ni BBM. I don't know kung AI ito, pero may petsa naman. Oh. Kung saan ito sinabi ni BBM at ito pa ha. Di ba trending si Claire Castro ngayon at saka si Congressman Leandro Liveste? Uy, dapat magpasalamat si Claire Castro na hindi siya makukulong. Na hindi criminal case or yes, ang isinampa ni Congressman Leandro Liveste, hindi pa sa ngayon. Pero sabi ni Congressman Leandro Liveste, wag mo lang sirain yung sarili ko. Nagsampa ako ng kaso kay Claire Castro kasi I am protecting myself. Kasi nga ito si Claire Castro, mga kabibig, grabe ning gumagawa ng content ng video. At naging topic daw ito si Congressman Leandro Liviste. Natural, ang tao parang nasira yung reputasyon, edi inunahan na ni Leandro Liviste. Sinampahan ng cyber libel. At alam mo ba kung magkano ang damages, ang danyos na hinihiling ni Congressman Leandro Liviste? 110 million. Mapasiga-siga talaga ang inyong mata. Saan kukuha si Madam Claire Castro ng 110 million? Sabi ng iba, mayaman ba yan si Claire? Handa ba si Claire sa mga ganitong iskandalo, sa ganitong mga kaso? Kasi hindi niya kinokontrol ang bunganga niya eh. Kaya nga yung ibang tao, pinagtatawa na lang si Claire Castro. Yung iba hindi naniniwala. Yung iba sabi, bumaba ang trust rating ni BBM dahil lang kay Claire Castro. Parang sinisi si Claire Castro ba? Baka lesson learned na ito ni Claire Castro na very careful na siya sa mga salitang binibitawan niya, sa mga issue na kailangan niyang magbigay ng opinion man, kasi spokesperson siya ni BBM. So, dapat kung ano sabihin ni BBM, yung nasasabihin niya. Di ba? Sabi ng aso, tama daw. So, ito kabibig ha, manood tayo ng video kung saan, nako, ang aso, nagtahol na naman yung aso. Ito kabibig, ito yung video ni BBM, hindi kabibig, mali ang pag-share ko. Yung iba, yung isang video ay share ko sa inyo na nataranta ako sa aso kasi ang ingay-ingay. But if you want to share something, may mga pa-blessing kayo dyan, nasa comment section lang. Comment section. Ito kabibig, makinig tayo. Alam niyo po, lagi kong nakakausap ang mga leader po, mga presidente, mga hari, mga prime minister, at hindi pa ako nakakapag-hello. Sasabihin nila agad sa akin, alam mo, kami, kung saan, yung mga Pilipino na nandun sa amin, kung nasaan man, si hari at reyna ng overtime, ang Pilipino, yun ang reputasyon natin. Alam niyo po, lagi kong nakakausap ang mga leader po, mga presidente, mga hari, mga prime minister, at hindi pa ako nakakapag-hello. Sasabihin nila agad sa akin, alam mo, kami, kung saan, yung mga Pilipino na nandun sa amin, kung nasaan man, si hari at reyna ng overtime, ang Pilipino, yun ang reputasyon natin. Alam niyo po, lagi kong nakakausap ang mga leader po, mga presidente, mga hari, mga prime minister, at ang gulo, di ba? Ito ang sabi ng mga netizen,
Wow, ano ba 'to? Hirap intindihin, tulong. Nagkalat ng kausap niya ang hari ng anay. Lakas ng trip nito. Ano bang klaseng presidente ka, Lord patawad? Parang nasa inuman na yung kumpare ko, Hala ka, uy, nag-usap na kayo, hindi ka pa naghilo. Baka hilong-hilo ka na sa pulbur. Lakas tama, ako'y nawawala. Sarap kainuman nito, usapang walang wenta. Ang mga hari at reyna nag-overtime. Okay, salamat. Magandang balita. Nagsalita naman ng Mike Otaluta. Parang nawala. Ano, umpisa na naman si Haring Oro, si Haring Kupas, parang saklang yata pumapasok. Yun ang komento ng mga netizen na-shock sila sa statement ni Bongbong Marcos na lagi daw niyang kinakausap ang mga hari, mga presidente, mga prime minister. Uy, intindihin natin, baka during sa mga convention ba, during sa mga invitation. Oo, palagi niyang kinakausap ang mga hari at mga presidente at mga prime minister. Baka sabi ni BBM na ito ang mga Pilipino, hari ito sa overtime kasi tayo mga Pinoy mahilig tayo sa mga overtime, di ba? Mahilig tayo sa overtime. Bakit? Kasi gusto natin may extra tayong pambahay, sahod. May mahilig tayo sa overtime. Yun ang pagkaintindi ko, kabibig, Pero ewan ko sa iba. Iba din ang reaction ng ibang netizen after nilang nakita ang video ito. Kasi BBM lagi daw kausap ang mga hari at presidente. Wherein, naisip na ibang tao ba, di ba sabi ni BBM, palagi daw yung kinakausap yung tatay niya. Yun na nga, kabibig. Kinokonek na ng mga tao ang mga statement ni BBM na lagi niyang kinakausap ang tatay niya. Ngayon naman, lagi daw kausap ang mga hari at presidente. Kaya, yun mga kabibig, naguguluhan sila. Ito pa, speaking of Claire Castro, mga kabibig, Claire Castro takot makulong. O bakit, mga kabibig? Kasi sabi ni Leandro Leveste na salamat siya, pagmumultahin lang natin si Claire Castro. And confidence si Congressman Leandro Leveste na mananalo sila. Oo. Alam mo ba kung ano ang sagot ni Claire Castro? Salamat. O, di ba? One word, it means takot na yan. Nanginig na yan. Saan ba siya hahanap 110 million? And sure si Leviste na mananalo siya. Uy, talking of kung sino ba ang lawyer ni Leviste, si Atty. Topacio na siyang lawyer ni Teves na nanalo din si Teves sa araw na ito. Acquitted si Teves sa isang kaso niya noong 2019. So mga tao ngayon, pinapasol-pasol na ba, kinokonek-konek nila, nako, nanalo si Teves, ang lawyer si Topacio, nako, sure na yung mananalo si Leveste laban kay Castro. 110 million, maghanap ka na, mag-savings ka na, Claire Castro. O, may isang media man nagtanong, Sir, what if kung si Claire Castro ay humingi ng apology sa'yo? Oh. Ang tanong, sa tapang ni Claire Castro, hihingi ka siya ng apology? Sa yung palagay ka, bibig, sa sobrang paepal, sobrang tapang, sa sobrang bungangera, sa sobrang tawag dito, yung iba sinasabi na kahit ano-anong issue pinapatulan ni Claire Castro at confident si Claire Castro, hihingi ko siya ng tawad kay Congressman Leveste. Alam nyo ba kung ano ang sabi ni Congressman Leandro Leveste kung hihingi ng tawad si Claire Castro? Ito lang, kabibig. Short but mapapaisip ka talaga. Hala ka. Ito. Kung mag-apology ba sa'yo si Claire Castro, tatanggapin mo? Gandahan niya ang apology niya. Kung mag-apology ba sa'yo si Claire Castro, tatanggapin mo? Hala, gandahan niya ang apology niya. O paano gandahan ni Claire Castro ang apology niya? Paano kayo yung kabibig hihingi? Luluhod? Or magbibigay siya ng, paano ba? Ito ang komento ng ating mga netizen, Ito. Apology means acceptance of guilt. Oh, si Claire pahingi na apologies kanya, 110 million din tawa ko sa iyo. Ipakulong mo kung para masaya. We support you kung Leveste, ingat lagi, God bless. Ay nako, absuelto yan. Napakahina ng kaso. Dapat ang kasuhan mo kung Leveste Ombudsman dahil siya yung source ni UC Claire. Dapat lang kasi napakabastos naman ni Auntie Claire na yan parang walang pinag-aralan. Ako yan ang mga komento natin sa ito pa. Tawa ka ngayon, bukas ka na lang huling halakak, walang iiyak.
ipakulong nyo po, madagdagan ng mga kulungan para masaya magkasama ni Diskaya. Halaga, walang pambayad ng 110 million si Claire Castro. Uy, wag niyo maliitin si Madam Claire Castro. Baka may ano yan, may pera yan si Madam Claire Castro, di ba? May mga savings din yan si Madam Claire Castro. Huwag niyo maliitin si Madam Claire Castro. Di ba? Katulad ni BBM, sabi ni BBM, palagi daw niyang kinakausap ang mga hari at mga prime minister. O, hari at reyna. O, eto si si Attorney Guanzon. Attorney Guanzon sabi niya, huwag niyong tanggalin si Claire Castro as USEC or spokesperson. Bakit kaya? Ayaw ni Attorney Guanzon na tanggalin si Claire Castro? Hala, friend ba sila? BFF ba sila? O, ito kabibig ha. Kasi alam nyo, entertainment natin, Claire, kasi alam nyo, entertainment natin yan siya. Entertainment. Kaya ayaw ko nga na, mamaya, iparesign niya ni Bonggep eh. Hala pa. She's our entertainment. Saan ka ba naman makakita ng spokesperson na nang-a-attack ng Vice President? Oh. Surely, hindi na yung trabaho ng spokesperson na rango ay undersecretary. Napakataas ng sweldo niyan. May mga representation and travel allowance pa yan. Diba? Kaya, kung gusto niya makipagdebate, meron ako, bigay sa kanya, Ano? si Chucky Doll. Si Chucky Dal. Grabe ito si Atty. Rowena Guanzon. No? Ikaw talaga, Atty. Rowena Guanzon. Pero kabibig ba, ang napansin ng mga tao ngayon, parang nagpaawa effect si Claire Castro. Oo, ang rason daw, posibleng rason daw, kung bakit, parang parang gusto nila akong mawala sa pagiging palace press officer. Uy, masihinga ng maluwag ang sambayanan kapag tumigil ka na sa pagiging trompeta ng palasyo. Sabi ng Optic Politics, hindi lang ingay ang problema, kulang sa lohika, fake news peddler, at lahat na lang inisiksik mo sa narrative laban sa mga Duterte. Ngayon pa na may kasong isinampa si Kong Liveste, siguradong maya-maya, ibabato mo naman sa kanila ang sisi. Paulit-ulit, gasgas at halatang pilit. Hindi lahat ng issue umiikot sa iisang apelyedo. Minsan kailangan mo ring harapin ang katotohanan na hindi lahat ng tao naniniwala sa script mo. Kunwari paawa effect, sabi ni Eleanor Uy. Your power there is temporary. Bear it in your mind. Obvious ba, Claire? Gusto ka namin mawala. Diyan ka lang pwesto para may entertainment. Awa naman yung gawin pa entertainment. Matagal na gusto kaming mawala, sabi ni Sharon Yeles. Priest officer, the Palenquera Queen. Kumanta ka na lang ng Dancing Queen. Matagal. If you critic others, will also criticize you. Tama. Mary say, what do you think? Kailangan pa bang i-memorize yan? Hala. Remove the parang and you have nailed it, madam. Sige, i-remove natin yung parang gusto nila akong mawala sa pagiging palace press officer. So kung mawala siya pagiging palace press officer, so wala siya trabaho, kundi mag-content na lang. Iyak din pala to. Obvious ba, Auntie Claire? Ito pa, mag-vlog ka na lang, Auntie. Late realization yan. Paawa effect ka naman, Auntie. No, we want more laughter. Grabe naman mo to. Yung iba, gustong mawala si Claire Castro bilang spokesperson. Yung iba ayaw naman kasi entertainment daw si Claire Castro, para nawawala ang kailang problema, kahit ano lang daw ang mga butt-in, ang mga ad-lib ni Claire Castro, doon sila natatawa. Yung iba naman gustong maalis si Claire Castro kasi gas-gas na, paulit-ulit ang mga sinasabi. Yung iba, puro Duterte na lang kuno ang ni Claire Castro, ang mga banat niya. Diba? Sabi nga dito, paulit-ulit, gas-gas at halatang pilit. Hindi lahat ng issue umiikot sa iisang apelyedo. Minsan kailangan mo ring harapin ang katotohanan na hindi lahat ng tao naniniwala sa script mo. Naku po, yan kabibig. Yun ang banat ng mga ilang netizen na pabor, yung iba pabor na matanggal si Claire Castro, yung iba naman hindi pabor kasi nagiging entertainment na si Claire Castro. Ako po.
Alam mo sa ato ni Rowena Guanzon, di ba? Ayaw niyang matanggal si Claire Castro kasi entertainment siya. Yun lang kabibig ang ating latest libag-libag for the day. Don't forget to like, subscribe, and share this video. At sa lahat na nag-share ng konting blessing sa aking live, sa aking vlog, salamat po talaga. Yan, dyan lang oh. Salamat po. Bye everyone. At shoutout sa ating mga OFW for always watching this video. Bye everyone. See you next time.